Kakausap po muna natin ang dati hong nagsilbi bilang chief ng Philippine National Police at dati rin pong nagsilbi bilang chief ng Criminal Investigation and Detection Group na siya nga pong umaresto kina Pastor Apollo Kibuloy at kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama natin si dating 4-star General Nicolas Torre III. Magandang araw sa inyo. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. General, si Bombo Genesis po ito and welcome sa Bombo Network News. Tayo po napapakinggan at napapanood ng live sa ating 32 stations nationwide. General, no? Halos meron pong mga pagkakapareho, ano? Yung pong ginawa ho ninyong pag-aresto kina dating Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy and of course, yun pong tangkasan ng pagsilbi ng warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano pong mga observations ho ninyo dito, General Torres, sir? Well, while totoo na similar ang tatlong insidente, yung kay Kibuloy, kay ex-President Duterte at saka itong kay Senator Bato, may mga details na magkaiba naman talaga. For one, in this case, Senator Bato is a sitting senator and nangyari ito sa loob ng Senate building, which is entirely different from the Kingdom of Jesus Christ at saka yung eroplano na pinanggalingan ni ex-President Duterte. Doon ho sa naging service of warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ano hong komento ho ninyo doon sa nangyari ho dito as compared doon sa ginawa ho ninyo noon na pagsisilbi ng warrant against kay dating Pangulong Duterte? Different strokes for different folks, ano? Hindi ko rin ma-judge kung ano ang diskarte ng NBI doon. Pero siyempre, kung ikaw ay nagpaplano, dapat lahat ng contingencies ay na-take into consideration. Like for example, una-una, malaki si Senator Bato. Uubra ba ang tatlong babae na arresting officer? Paano kung hindi siya nag-submit gaya ng ganyan? Tulad yan na hindi ka nag-submit at tumakbo. Makakahabol ba? Pagkatapos, closed quarters yun. Yun ay Senate building. Pag siya ay pumunta ba sa session hall, hahabol pa rin ba ang mga taong nakatoka na mag-serve ng warrant sa kanya? Yun ay magsisimula ang pag-meet sa first floor. Sa second floor pupunta. Dapat ba ang mga magsiserve ay sila lang na pag tumakbo ay hahabulin nila galing sa likod or dapat ba may blocking force galing sa second floor na mismo para pag akyat sa hagdanan ay ito na ang sunod na gagawin. So, mga nitty-gritty ng planning yun eh. So, yun lang ang nakita natin siguro doon na sana ay hindi na mangyari yon at hindi nangyari yon. At pagkatapos, pinaka-bottom line doon, Senate building yon, napakarami na mga CCTV roon. Isa sa mga gusto natin kontrolin sa mga ganyang insidente, syempre, huwag na lumabas ang mga nangyari doon na kung pwede rin lang na wala namang epekto sa general peace and order, huwag na lumabas kasi at the end of the day, ang purpose lang naman ng paglabas ng video na yun, na umakyat at nadapa pa si Senator, is humiliation lang eh. Hindi na dapat lumabas yun. Kung ako lang tingin mo. Speaking of contingency na nababanggit po ninyo kanina, no? Sa tingin ho ninyo, after ho na ninyong ma-assess yung ginawa ho ng National Bureau of Investigation, tingin ho ninyo may na-establish ho kaya sila na plan B or any contingency kasabay nung kanilang tangkang pag-aresto kay Senator Bato? Yan ang hindi ko na alam. At nakita natin doon sa isang continuous operation. Hindi naman natin malaman yun kung plan A yung isa na yon or plan B na yon dahil baka may plano na sila na bago pumasok ng gate may intervention na or interdiction na or paano ba ang mga plano nila. Pero hindi ko na masasabi yun na ito ay plan A, ito ay plan B, ito ay plan C. At hindi ko alam kung anong phase ng planning ang na-implement doon, kung plan A lang ba at wala ng plan B. Oo. Ang sabi ho ni Director Matibag ng National Bureau of Investigation General, 2 babae raw ho yung pinagsilbi ng warrant kasi umaasa daw ho ang ahensya na mas magiging kalmado sana. Umuubra ho ba yung ganitong mindset or ganitong taktika usually during the service of warrants sa based sa inyo pong experience, General? Well, at the end of the day, in any plans, there are contingencies. So may assumptions ka kaagad yan at meron ka rin contingencies if ever na the first assumption does not hold. Ano ang kasunod? Ano ang kasunod if ever na ang second assumption hindi rin nag-hold? May third option ka. Sabi ko, may assumptions ka. Any contingency planning, any planning for that matter, meron palaging may assumptions. Okay? So, ibig sabihin, first assumption, ito ang mangyayari, ito ang dapat na aksyon. Ngayon, if ever that first assumption does not happen or nagkaiba ang nangyayari sa ground, dapat may contingency para makapag-adjust ka agad at para hindi ma-derail ang buong operation.
Pero kung kayo ho ang, naroon or let's say kayo po ang nag-serve nung, warrant of, arrest katulad po ng ginawa ho ninyo kay dating Pangulong Duterte, tumuloy pa po ba kayo sa paghahabol kay Senator Bato even after ho niyang, nakapasok na dun sa session hall ng Senate? Unang-una, hindi ko alam kung ano ang details, ano ang extent ng protective custody. Okay? Ang alam lang natin, kung halimbawa WPP yan, yan, may established rules yan. Kung itong klase ng mga restrictive custody sa PNP, may specific din yan na mga coverage. Ako hindi ko naintindihan kasi kung ano ibig sabihin ng protective custody. And if it prevents third parties, especially law enforcement, from further intruding, wala tayong magawa. Pero kung wala namang ganon, nasa discretion ngayon ng arresting officer kung i-insist niya ang pag-serve ng warrant. Okay, let's talk about doon sa warning shot ano ni retired, two-star General Aplaska. Ano ho ba yung usual na standard operating procedure, para ho sa mga men in uniform ano, lalo ho sa Philippine National Police, dun sa pagpapaputok ng warning shot? Lalo ho at ang, winarningan ho niya ay, National Bureau of Investigation or matatawag hong mga friendly forces, General? Well, nasabi ni General Plaska na warning shot. Ngayon, kung ipagbasihan sa police operational procedures na hindi naman part na ngayon ng PNP si General Plaska, well, sa PNP, bawal ang warning shot. Pero, well, Sergeant at Arms na si General Plaska and he is not covered by that operational procedures. And most importantly, siya ay isang veteran police officer at inirerespeto ko ang kanyang desisyon ng mga oras na yon na to fire a warning shot kasi discretion yun eh. Wala tayo dun sa kalsada at hindi natin pwedeng absolute masabi na mali ang kanyang ginawa. At the end of the day, it is his discretion. Ngayon ay dina-justify niya. So, wala tayong question doon sa decision na yon ni General Plaska at hindi naman tayo nagsasabi at hindi tayo naniniwala na siya ay trigger happy na will just fire his gun for nothing. Pero 'di ba friendly forces ho 'yun, General ano, ang, National Bureau at ang Sergeant at Arms ng Senado and then may ilaw din po yung dun sa pinangyarihan ng insidente. So, parang hirap pong paniwalaan na parang nagkabulagaan, sir. I don't think that they are aware of the identities of each other during that gunfight kasi automatic naman yan kung nakita mo pareho kayong gobyerno, magbarilan ba kayo? So I don't think that they actually identified each other bago nung magkabulagaan kasi yun ang pagkakwento ni General Plaska based on the media reports na nakikita ko rin sa mga interviews niya na nagkabulagaan at hindi niya makilala talaga yun kung sino talaga yung armadong tao na yun. Mas effective ho ba sana kung sakaling nag-usap na lamang ano, let's say nagkaroon po ng, friendly na pag-uusap kaysa ho nagpakawalan ng warning shot? Tingin ho ninyo, General? Mga mga other matters yan eh. Kumbaga, yan yung mga side issues nung insidente na yon. Pero kung titingnan natin talaga, yun nga, desisyon ni General Plaska na ito ang gagawin. So, ang pinaka-the best lang naman na basihan diyan, walang namatay, di ba? So, kung ano man ang nangyari, lahat yan maimbestigahan and everything is repairable. Walang buhay na hindi na mababawi. So, lahat ng yan, maayos naman yan. Mapag-usapan kung ano man ang magiging resulta ng in-depth investigation, everything is still reversible kasi wala ngang loss of life eh. So, I think it ended well. Ang masaklap lang ho dito, General, is that marami ho yung pumupunan na parang stage lang daw ho ito, no? Anyway, dako tayo sa iba pang aspeto. Sabi ho ng National Bureau of Investigation, magkakaroon po ng interagency task force para ho sa paghahabol or para ho dun sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Anong magiging recommendation ho ninyo dito? Knowing na naging effective ho yung mga paraan ng paghandle ho ninyo sa mga arrest warrant nitong nakalipasong mga taon kung kailan kayo pa po'y miyembro ng uniform group, General. Nirerespeto ko ang diskarte ng NBI dyan. Si Attorney Matibag is a very competent uh, director ng NBI. Kaya hindi natin ma-question ang kanyang wisdom regarding that formation of an interagency task force para sa manhunt. And I believe and I do hope that they will achieve their mission. And I wish them luck. I wish them well. Ang sabi ho ni Director Matibag pa is that ang posible maging lead agency is either yung National Bureau of Investigation or ang Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Dati po kayong naging hepe ho nito. Anong take ho ninyo dito, sir? Tama lang naman dahil ang pinaka
premier unit ng PNP regarding sa mga bagay na yan, manhunt, investigation, and other special operations na talagang hindi nagagawa ng local line units sa NBI. Tama rin na mag-tandem sila ng NBI sapagkat sila ay parehong premier institution ng PNP ang CIDG. So they can work together with NBI. Just a hypothetical question, General. Kung kayo pa po sana ang chief ng Criminal Investigation and Detection Group, saan po ninyo posibleng simulan yung pong paghahanap? Naku, mahirap naman talagang sagutin ang mga ganyang mga hypothetical question because it won't happen. Ang bottom line lang natin dyan, wala namang nagbabago dyan sa procedures. Always, naka-establish na ang mga institutional mechanisms dyan. Naka-establish na ang police operational procedure. Naka-establish na rin dyan yung mga step-by-step na dapat gawin dyan regarding sa implementation ng ganyang warrant. Like for example, veracity ng warrant, effective ba yan? May basihan ba yan? At pagkatapos syempre, yung tamang planning, kung may use of force na gagamitin, dapat yan ay appropriate lang at hindi overkill. At the end of the day, ang gusto natin dyan is that there will be the institutional integrity, especially of the whole of government, should always be first and foremost considered. It will be the primordial consideration of all the elements involved. Pero sa ngayon, sa tingin ho niyo, saan po kayo nagtatago si General Bato, sir? Kung gusto ho niyong sagutin. Ayan, wala na akong maibigay na opinion sa'yo dyan dahil General Bato is a well-rounded officer. He has a very, very long experience and he's trained for this. And he's somebody who has a lot of experience and, kilala siya ng mga police and marami siyang mga options na pwedeng mapuntahan if ever his decision is not to surrender. So, it's up now to the PNP to take cognizance of those characteristics and capabilities of the accused in their planning so that they can actually implement if they actually wanted to implement the warrant of arrest. Okay. Last question na lang po siguro, General, sa tingin ho ninyo, ano po yung naging kaibahan ng planning sa pagitan po ng ginawa ninyong pag-aresto kay dating Pangulong Duterte against doon sa tangkang pag-aresto sana kay General Bato? Last na lang po ito, sir. Well, of course, naintindihan ko na hindi ang unang plano ang palaging nangyayari. Kaya may mga backup plans tayo, may mga contingencies tayo na na-assume at meron din tayong appropriate na contingency planning na ginawa. Kaya yan, that's what happened during my case because hindi nga nangyari yung pagkagaling sa aeroplano, diretso sa 250th Air Force Wing and then sakay sa aeroplano. Hindi nga nangyayari kaagad yun dahil napakahaba pa, nag-drag pa ng situation sapagkat there are other complications na pinresan during the time. Kaya lang, nakaplano at nakahanda tayo sa ganung mga complications. Kaya na-resolve natin. Okay. General, maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo, sir. Ang dati hong nagsilbi bilang chief ng Philippine National Police, mga kumbo, retiradong 4-star general, si General Nicolas Torre III. Kaugnay pa rin po ito sa mga haganapan ho ngayon. Una ay doon po sa naunang tangkang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa nitong Lunes. Isang linggo na po nakakalipas, after nga kung mailabas ng International Criminal Court yung arrest warrant laban ho sa kanya, and after na i-categorize ng International Tribunal si Senator de la Rosa bilang officially bilang suspect sa crimes against humanity. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.